Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mga biyas 2:06 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Biyernes, edisyon kita Mayo 9, 2025. Programa nga magdulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ining inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Taros. Lulupod kita sa buong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad mga kabyan, istoryahan ta pila ka mga updates sa nagahilipit nga PNDI, 3 na lang kaadlaw. Was naman yung last day sa kampanya. Kita nyo masako ang mga kandidato subong sa ilang social media. Masako man sila hindi hinaini nga inadlaw sa kampanya. Gina-assess na nila ang ilang chances kung natandog ba nila bala ang palatyagon sa mga pumuluyo kung way gidya sang amor ang mga tao sa ila. Kung ni mga tayo nga dapat lang tao nila may tsansa bala kita nga makalagad liwat para sa mga incumbent, sa mga bago nga mga kandidato, matagaan bala sila sang tsansa nga mag-serve sa ilang community. Kag may kantanan sa gihapon sa PNDI mga kabyan ang Regional Disaster Risk Reduction Management Council 6 o ng Office of Civil Defense naka-alerto man para sa hatol ng bayan 2025. Muanta karon nga labuton ang spokesperson sa OCD6 si Ma'am Tina Ilustre Mayor. Subong man ay napilian na bago na Santo Papa ang mga cardinals sa bahin sa Rome. Tapos ang ginihiwat nga conclave. Duwa man kaadlaw. Des nakapili no si Pope. Pilian ang mga cardinal na kag hilaging pili si Pope Leo XIV. Si Cardinal Robert Francis Prevost
siya ni ang prior sa iyang eleksyon, siya ni ang prefect of the dicastery for bishops. Kaya at least may idea ang atong mga tagpalamati ba kung sino si Pope Leo the 14th. First Augustinian Pope. Leo the 14th is the second Roman pontiff after ni Pope Francis halin sa America. Unlike Pope Francis, si Jorge Mario Bergoglio, ang sa 69 anyos nga si Cardinal o si Pope Leo the 14th, ang pangalan si Robert Francis Prevost, is from the northern part sang kontinente. Pero he spent many years mga kabyanan as a missionary sa Peru before being elected head ng Augustinians for 2 consecutive terms. Ang bagong bishop sa Rome ang nabunag sa September 14, 1955 sa Chicago, Illinois to Louis Marius Prevost of French and Italian descent kag Mildred Martinez of Spanish descent. Duay ni siya kautod no si Luis Martin kag John Joseph. He spent his childhood kag adolescence with his family kag nagtuon ni siya una no sa minor seminary of the Augustinian Fathers. Pagkatapos sa Villanova University sa Pennsylvania. In 1977, nakuha niya ang degree in mathematics. Kag nagtuon man ni siya sang philosophy mga kabyanan. Kag sang September 1 of the same year, si Pope Leo the 14th nagsulod sa novitiate of the Order of St. Augustine and St. Louis sa probinsya sang Our Lady of Good Counsel sa Chicago and made his first profession sa September 2, 1978. Kagsang August 29, 1981, he made his solemn vows. Ang future pontiff, kabaton sa theological education, wala mo kung ano ka, kung gusto mo mag-pare, ila man katuloy, dugay man ang agyan. Based on experience, pagsulit ko sa seminary, pwede ka sa high school. After mo high school, ka-philosophy. After philosophy, makatapos ka 4 years. Theology naman, 4 years. Kung di kita magsala 4 years. Tapos, after sila, matagaka sa chance ang mga indikon. After 6 months, ordinahan ka na bilang pare. So, nakadugay yung agyan sa isa kapatid mga gabi na. Nagpis siya maordinahan. At the age of 27, again, padala siya sa iyang mga superior sa Rome para mag-study sa canon law sa Pontifical University of St. Thomas Aquinas, Angelicum. Sa Rome, naordinahan ini siya as priest sa June 19, 1982 sa Augustinian College of St. Monica ni Archbishop Jean Hadot, then pro-president of the Secretariat for Non-Christians, which later became the Pontifical Council for Interreligious Dialogue, and then the Dicastery for Interreligious Dialogue. Si Prevost obtained his licentiate in 1984, and the following year, samtang nagapreparar sa iyong doctoral thesis, again, padalain ni siya sa isa ka Augustinian mission sa Chulucanas, Piura, Peru, so 1985 to 1986. Sa 1987, depensahan niya yung doctoral thesis on the role of the local prior in the Order of St. Augustine and was appointed vocation director and missions director sa Augustinian Province of Mother of Good Counsel in Olympia Fields, Illinois, USA. The following year, nag-upod ba nini siya sa isa ka misyon sa Trujillo sa Peru man nini siya mga kabyanan as director of the Joint Formation Project for Augustinian candidates from the vicariates of Chulucanas, Iquitos, kag
Apo ni Mac. Over the course of 11 years, nag-alaga din siya. Nagservi din siya as prior sa community, formation director, instructor for professed members, kag sa Archdiocese of Trujillo as judicial vicar, kag professor of canon law, patristics, and moral theology sa major seminary San Carlos y San Marcelo. At the same time, tagaan man siya sa katungdanan, no? He was also entrusted sa pastoral care sa Our Lady of Mother Church, later established as the parish of St. Rita in 1988 to 1999. In a poor suburb of the city, naging parish administrator of Our Lady of Montserrat man siya from 1992 to 1999. Sa 1999, was elected provincial prior of the Agustinian province of Mother of Good Counsel in Chicago. And 2.5 years later, the Ordinary General Chapter of the Order of St. Augustine elected him as Prior General, confirming him in 2007 for a second term. Sa Oktubre 2013, nagbalik ini siya sa Agustinian Province in Chicago, serving as Director of Formation sa St. Augustine Convent, First Counselor and Provincial Vicar. Roles he held until Pope Francis appointed him on November 3, 2014 as Apostolic Administrator sa Peruvian Diocese of Chiclayo, elevating him to the episcopal dignity as titular Bishop of Sufar. Nagsulod ini siya sa diocese on November 7 in the presence of Apostolic Nuncio James Patrick Green. Nag-ordina sa iya bilang bishop just over a month later on December 12, the feast of Our Lady of Guadalupe, the Cathedral of St. Mary. The episcopal motto, in Ilo Uno Unum, words pronounced by St. Augustine in a sermon on Psalm 127 to explain that although we Christians are many, in the one Christ we are one. Sa September 26, 2015, ginappoint man siyang Bishop of Chiclayo ni Pope Francis. Sa March 2018, he was elected second Vice President of the Peruvian Episcopal Conference, nag-serve as members of the Economic Council and President of the Commission for Culture and Education. In 2019, inappoint man siya ni Pope Francis bilang members ng Congregation of the Clergy sa July 13, 2019, at sa 2020 a member sa Congregation for Bishops sa November 21. Samtang on April 15, 2020, inappoint siya bilang Apostolic Administrator sa Peruvian Diocese of Calao. Sa January 2023, tawagin siya sa Santo Papa sa Rome, designate siya as Prefect of the Dicastery for Bishops and President of the Pontifical Commission for Latin America, promoting him to the rank of Archbishop. Kagsang 2024, sang September 30, Pope Francis created him Cardinal in the Consistory of Saint Monica. Kina-opisyal niyang bato ng katungdanan sa January 28, 2024. Bilang head ng dicastery, nag-participate ini siya sa most recent apostolic journeys ng Santo Papa, and in both the first and second sessions ng 16th Ordinary General Assemblies ng Synod of Bishops and Synodality. He went to Rome from October 4 to 29, 2023, and October 2 to 27, 2024, respectively. Sometimes on October 4, 2023, inappoint siya ni Pope Francis as a member sa dicasteries for evangelization, for the doctrine of faith, for the Eastern churches, for the clergy, for institutes of consecrated life and societies of apostolic life, for culture and education, for legislative texts
and of the Pontifical Commission for the Vatican City State. Kag, amuning ginasiling nato, no? Subong nga tuig, February 6, 2025, si Pope Francis being promoted siya to the Order of Bishops, granting him the title of Sub-Vicarian Church of Albano. 3 days later, February 9, celebrated the Mass presided over by Pope Francis at St. Peter's Square for the Jubilee of the Armed Forces, the second major event of the Holy Year of Hope. Kagti sa na-hospitalize ni si Pope Francis sa Gemelli Hospital. Si Prevost presided over ining rosary for Pope Francis sa St. Peter's Square sa March 3. So, ako ni ang biography ni Pope Leo XIV. Kag makita na ito, no, ang pag-abi-abi sa iya, ang pagpangalipay, no, Roman Catholic Church. Nakita din, no, nga damo kong na-disappoint kaya wala ko na pilian si Cardinal Tagle. Lagi ko ganyan nakita diri sa social media, sa akong feed. Bisan Pinoy ka man or ano man lahi, basta Katoliko ka, pag may napilian na yan Santo Papa, manan sina yung mga kabiyan ginabi-abi gina siya. Ano siling nyari ang sa first appearance niya, ginatamyaw niya ang City of Rome, peace be with you. Dearest brothers and sisters, this was the first greeting of the risen Christ, the Good Shepherd who gave his life for the flock of God. I too would like this greeting of peace to enter your hearts, to reach your families, and all people, wherever they are, and all the peoples and all the earth. Peace be with you. So, ginakalipay gid sang bilog na kalibutan. Pag-elect kay Pope Francis. Pope Leo XIV. Si President Ferdinand Marcos naupod man sa Kristiyanong Katiligban sa pag-abi-abi sa bago Santo Papa kay Pope Leo XIV. On behalf of the Philippines, I congratulate Cardinal Robert Francis Prevost of the United States on his election as the successor of Pope Francis and leader of the 1.4 billion strong Catholic Church. Tingin pa siguro man sa presidente, no, ang pagpangamuyo sa mga Pilipino. Maayo lang tagaan lang sa maayo nga lawas si Pope Leo XIV. Hindi basta-basta ang katungdanan niya. Ang presidente kaya sa bilog ng Pilipinas, 100 million, ari bilog nga kalibutan mga kabyanan. 1.4 billion ang tatapos sa Catholic Church ang tingala sa inyo. Paano mo nang gamiton para madamo kapag matando ng mga Kristiyano? Iba na sa paglaro, daan sa pagturo sa Ginoo, paano paano bilang pagpamuno ni Pope Leo XIV. Hindi man basta-basta ang ginili ni Pope Francis sa mga lapit-lapit man 12 katuig na pag-alagad. Ano ayhan ang madala ni Pope Leo XIV. Pagtisa na siling na naton kahapon, wala pa sang may napili, padayon lang kita sa pagpangamuyo. Kung subong may bago na kita nga Santo Papa, padayon kita sa gihapon sa pagpangamuyo kung ano gid ba lang mensahe sa pag-abot sa pagpili kay Pope Leo XIV. Filipino people are also praying for the new people's Pope's strength and good health as he leads the faithful with grace, wisdom, and compassion. His life and ministry inspire us to persevere in our daily walk with our Lord Jesus Christ. 25 minutos magaligad sa takna alas 2 sa hapon.
Jose Retrañas, no, ginagalipay ang may napilian ng Santo Papa na magapamuno sa Catholic Church. Tingin payag sini nga makabig good news ang positibong resulta sa conclave sa dilian ay baluan sa ipabugtaw nga nakapili na sa Santo Papa ang Vatican. Yung pasini nagalawom siya nga mapaday ni Robert Francis Cardinal Prevost kung Pope Leo XIV ang mga programa sa Simbahang Katolika labi na sa aspeto sa church liberalization kagang kausa sa pagulikid sa kahimtangan sa poor and the oppressed at bukas siya sa nagtaliwan si Pope Francis. Ilan sa mga throwback photos no na ginpakibahan sa University of San Agustin Archives and Museum, makita nga nagbisita sa bulituan sa San Agustin sa Pebrero 2002, 23 years ago, si Father Robert Francis Prevost. Nasa karon si Pope Leo XIV sa tapos mapili ang Santo Papa sa ginuwit nga papal conclave sunod sa USA Archives and Museum, ginakabi nila nga sabi nga pagbisita bilang isa ka makasaysayan kag makaulugan nga tion para sa ilang komunidad. With an amazing opportunity it was to witness his presence on our campus long before his papacy. Si Pope Leo XIV nagalin sa Order of St. Augustine, ang unang pari halin sa Estados Unidos na naging Santo Papa. Balantaman ang mga Pilipino, gusto gid kuntani no nga isa ka Pilipino nga kardinal ang magapamuno sa Catholic Church. Pero ti nakapili ng aton mga cardinal electors aton ina-respeto. Probinsya sa Iloilo nag-upod man no sa bilog nga Kristiyanong Katoliko sa pagsaulog sa bag-o nga Santo Papa. Si Savaro no nag-upod sa pagpangadi para sa bag-o nga Santo Papa si Pope Leo XIV. Sa ginpagawa nga statement sa Archdiocese ni pahay kasantang nga kasadyang pagpili sa bag-o nga Santo Papa. Nagupod ba ng Archdiocese sa pagpangamuyo para kay Pope Leo XIV sa pagsugod sinisan iya ketungdanan. Kahit man sa Archdiocese ka mga simbahan sa idalo sa Archdiocese sa Buharo pwede magkaiwat sa misa para sa Santo Papa sa pagpili sa ibig na ika-267 successor ni St. Peter. Dumaan mga nasa isang gabi sa Huwebes, karikan time sa may nabuang puti, asul sa chimney, Sistine Chapel na nag-signal may aral na sa bangko na Santo Papa. Kaya na di paigit. 28 minutos makaligid sa taknang alas 2 sa hapon. Dugang mga balita sa pagbalik sa programa Panpaypan. Sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang mga kaganapan kaugnay ng May 12, 2025 elections. Hatol ng Bayan 2025. Ang mga paghahanda, ang kampanya, ang pagboto, hanggang sa proklamasyon ng mga nagwagi. Hatol ng Bayan 2025. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage. Hatol ng Bayan 2025. Madalas inaareya ng mga magsasaka ang mababang farm gate price ng palay. Pero sa Price Range Scheme o Pricers Program, mataas ang buying price ng NFA para mahikayat silang magbenta ng ani sa pamahalaan. Yun ang aming ginagawa na masiguro na makapagbigay naman tayo ng magandang hanap buhay sa ating mga magsasaka. Nung pinatupad namin ang prices and up to this time, more than 8 days ang buffer stock natin. So we're nearing the target of 9 days. Happy na ang magsasaka. Nakatulong pa sila sa food security ng bansa. Kaagapay ang gobyerno sa pagtiyak na may pagkain sa bawat hapag sa oras ng sakuna. Tatak Pinoy is more than a branding exercise. It is about incubating and incentivizing great products that deserve to carry the Made in the Philippines trademark. Magandang balita! Inilunsad ng DTI ang Tatak Pinoy Strategy na isang inisyatiba para bigyang lakas pa ang mga industriyang Pilipino. Layunin ng TPS na paunlarin ang mga Tatak Pinoy na negosyo upang mapabuti ang kanilang mga produkto at serbisyo sa loob at labas ng bansa. Ang mga programa at polisiya nito na tutulong sa mga negosyanteng Pinoy ay iikot sa human resources, infrastructure, tech and innovation, investments at sound financial management. It is about creating products and services of the highest quality because Tatak Pinoy is also about excellence. And as a seal
of great workmanship. Sama-sama, gawin nating sikat at makilala sa buong mundo ang Tatak Pinoy. Ngayong panahon na ng kampanya para sa national at local elections, ihahatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ang mga kaganapan kaugnay ng May 12, 2025 elections. Hatol ng Bayan 2025. Ang mga paghahanda, ang kampanya, ang pagboto, hanggang sa proklamasyon ng mga nagwagi. Hatol ng Bayan 2025. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage. Hatol ng Bayan 2025. Patuloy tayo sa pagdadagdag at pagpapataas ng kalidad ng ating mga ospital at mga specialty center. Pangako yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaya naman, positibo ang pagtanggap ng mga kababayan natin sa Pampanga sa layuning maipatayo ang Clark Multi-Specialty Medical Center, isang proyektong katuwang ang Clark Development Corporation at ibang sangay ng pamahalaan at pribadong sektor. Ayon kay Lailani, isang residente ng Pampanga, magiging mas accessible na ang serbisyong pang-medikal sa kanilang lugar. Very good kasi accessible sa mga tao. Sana lahat pwede makagamit nun. Mahirap ka, nasa middle class ka, natutulong yun para sa mga tao dito nakatira or karating bayan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang EcoZone Program sinimulan sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ngayon ay nakapagbigay na ng 1.8 milyong trabaho sa ating mga kababayan. At sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., 27 economic zones na ang naiproklama ayon sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Katumbas ito ng tinatayang mahigit 9 billion pesos na halaga ng investments. Ibig sabihin nito ay mas maraming oportunidad na trabaho para sa mga Pilipino. Our aggressive infrastructure development, business-friendly policies, investment and export promotions, foreign visits, and economic missions are all aimed at generating not just jobs, but quality and competitive jobs. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Under President Ferdinand Marcos Jr.'s administration, malaking bahagi ang economic zones sa Cavite sa pagtulak ng 2.73 trillion peso investment pledges sa kanyang termino. Dahil dito, makakaasa ng marami pang katulad ni Bob Bismonte ang mabibigyan ng oportunidad sa bayan ng Cavite para maipakita ang galing ng Pilipino. So ang aking poong posisyon ay design director. Nag-formulate po kami ng ibang klaseng mga liquid resin para sa iba-ibang industry. Medical resin, dental resin, kahit po sa automotive ginagamit na rin yung aming machine. Ang pinaka-reason namin is we innovate products for Filipinos that could compete around the world. Sa nagbabago Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Magiging maayos po yung mga magninegosyo dito dahil maganda na yung kanilang lugar. Hindi tulad doon sa mga tabi ng karsada na nagkakaroon ng traffic, nagiging risk pa sila doon sa kanilang mga kalusugan dahil po yung mga emissions ng mga sasakyan. Isa sa inaabangang proyekto ngayon ng SM Prime Holdings Incorporated sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay, ang 360-hectare reclamation project na tatawaging SM Smart City. Sa kasalukuyan, dinidevelop na ang lupa nito sa harap ng Mall of Asia Complex at inaasahan matatapos ang proyekto sa 2028. Ipinapangako ng SM Prime katulong ng ating pamahalaan na hihigitan pa nila ang tagumpay ng SM Mall of Asia Reclamation at sa pamamagitan nito ay mas mapagyaman pa ang ating business district. Maparami ang magagandang oportunidad, trabaho at pagkakakitaan ng bawat tao sa pamahalaan Marcos. Ang bagong Pilipinas, mas posible, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Boracay, one of the best islands in the world. Upang mapanatili ang ganda at kalinisan ng isla, pinanawig ng pamahalaan Marcos ang water drainage system ng Boracay. Suportado ng DOT TESA ang adhikain ng Pangulo. Kaya ito pong Boracay ay talagang binabantayan namin, pinoprotektahan namin, sinusuportahan po namin ang mga pangangailangan niya para ma-maintain niya yung standard as an iconic destination, hindi lang dito sa Pilipinas pero sa buong mundo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
It is a milestone not only for the Queen City of the South and the whole province of Cebu, but for the entire country, as the opening of this museum brings to the fore our rich natural, cultural, and artistic treasures. Sa ilalim ng pamahalaang Marcos, ang makasaysayang Aduana Building ay isinaayos upang maging National Museum of the Philippines sa Cebu. Katawan ng Chief Operating Officer ng DOT TIEZA na si Mark Lapid sa pagbubukas ng ika-16 na National Museum sa bansa. We always support historical, cultural, and heritage tourism projects namin. Napakalaki kasing bagay ng pagpapahalaga. Very historical po kasi ang ating bansa. Sinuportahan namin with National Museum yung Malacanang sa Cebu. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Build Better More program ng pamahalaang Marcos, tuloy-tuloy ang pag-arangkada maging sa sektor ng turismo. Isa na dito ang pag-upgrade ng mga historical sites sa bansa, gaya ng Gat Andres Bonifacio Shrine and Ecotourism Park sa Maragombon, Cavite, na pinangunahan ng DOT TIEZA. Ang historical shrine ay pag-alala sa katapangan, determinasyon at pagiging makabayan ni Bonifacio, na nawa ay maging inspirasyon sa taong bayan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Naghahanap ka ba ng trabaho? TESDA got you covered. Dahil karamihan ng mga TVET graduate ng TESDA may trabaho agad. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, ito ang isa sa mga direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. It's really training to trabaho. Na-mention naman yan sa kanyang SONA na 8 out of 10. So 80% of TVET graduates actually find a job, which is a much higher percentage. No? And in certain modalities of training that TESDA does, mas mataas pa sa 80%. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Sa kabila ng tumataas sa tensyon sa West Philippine Sea, naisagawa pa rin ang mga regular na rotation and resupply o remission ng Armed Forces of the Philippines. We are in the business of protecting our territorial imperatives. We are insisting on exercising our sovereign rights. Parte din ito ang pagpapakitang halaga ng administrasyon sa pangunahing pamumuhay ng mga mayang-isdang Pilipino sa West Philippine Sea. Katuwang naman dito ang BIFAR at PCG. Todo bantay ang pambansang pulisya sa mga bagong style ng krimen. Tulad ng carjacking noon na rentangay na ngayon sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. 1 milyong operasyon ang ikinasa laban sa karnaping. The mission remains to serve and to protect our people. Mula July 2022 hanggang November 2024, nasa 3,000 sospek ng rentangay ang nahuli. Higit 2,700 ang naibalik na sasakyan. Sa bawat matayog at dekalidad na infrastruktura na itinayo sa Subic Bay Freeport Zone, ay lalong nabubuo at napagtitibay ang tiwala ng mga namumuhunan sa katatagan ng ekonomiya ng Pilipinas. One of the keys to continuing economic growth is infrastructure development. So, we will build better and more. Sinisiguro ng Subic Bay Metropolitan Authority na ang bawat isang gusali ay magiging simbolo ng matatag na ekonomiya na siyang makapaghihikayat ng mga mamumuhunan mula sa pangdaigdigang merkado. Under the Philippine Development Plan, the SBMA is committed to provide quality infrastructure so that our stakeholders will be able to utilize this infrastructure in their business. We are committed to providing quality service so that movement of goods will be seamless and more efficient. We thank the President for the guidance and the leadership and the support so that the SBMA will be able to introduce plans and programs for the stakeholders. Ang tiwala ng mga namumuhunan sa Subic Freeport Zone ay isang makabuluhang aksyong patungo sa mas mayabong na bagong Pilipinas. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.,
Patuloy ang Subic Bay Metropolitan Authority sa pagtupad ng mandato nitong gawing sentro ng pamumuhunan at ekoturismo. 40 minutos magaligid sa taknang alas 2 sa hapon para yung kamuna nagapamati diri sa Gapon sa programa Bantay Banmon. Ikaw po na ito sa piyak ng linya spokesperson sa Office of Civil Defense, si Ma'am Tina Ilustre Mayor. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon. Yes, good afternoon, Joseph. Good afternoon, man. Sa atin pinalangga matagpalamatikan sa mananaw siya yung programa. Ma'am, ang Regional Disaster Risk Reduction Management Council, anong mga pagpanghanda ninyo, ma'am, para sa pinili-ay sa May 12, 2025? Yes, so pinapaabot natin sa mabot na Lunes ang national and local elections natin sa Bilong Pilipinas. So bilang pagpaghanda, considering yara na kitangandaan sa buong sa red alert status, Joseph, because of the panahon volcanic eruption, yung batang pagid natin, the same man, maintain natin ang red alert status para sa pinili-ay. This is to heighten ang ating monitoring kag makabulig sa mapasanyog kag mapabastog ang pag-consolidate kag pag-monitor sa mga incident sa nagkasari-sari nga lugar diri sa may Western Visayas, Joseph. And at the same time, para man mabutang sa on standby no, ang ating mga resources, ang tao naton, personnel naton, kadang aton nga mga equipment in kaso nga may ara sa nga emerhensya. Ma'am, magsiling kitang red alert kita for eleksyon, no? Ano ang i-expect sa aton nga mga kaabyanan sa RDRRMC kag sa tanan nga mga local DRRM councils naton diri sa Western Visayas? Well, diri sa level sang Ardril City, may ara kita sa nag-duty from other agencies. Especially dito man sa may Kalaon area no, sa Occidental, may ara man dito sa multi-agency approach sa pag-atubang sa red alert status. Dili sa regional office, padayon, periodic ang aton nga monitoring and coordination man sa iban nga mga member agencies, especially sa PNP, sa law and order naton, sa iban tagig nga mga para mapadayon ang pag-monitor no, ang sharing information, pag-consolidate sa mga incident reports. And at the same time, sa mga local councils, mga local offices naman naton, naka-heighten ba ng ilang alert, kag naka-standby ang ilang personnel sa pagbulig, sa pagbantay, especially ang aton, Joseph, ng mga force multipliers, kag ang aton ng mga response equipment sa pagbulig. Titig na-expect natin there will be a high density population event. Kami natin election natin. So, gina-expect natin ng mga dugok ang mga tao. So, handa ang magbantay natin ng mga responders for any untoward incidents, medical or otherwise. Ma'am, alert level 3 sa gihapon ang bulkang Kanaw. So, silingon may mga posibilidad no na ila sa gihapon may magmatic ang rest. Pero ano ang mga contingency plans na naton, ma'am? In kaso nga abi wait namang ginapangayo abi kung mag-alboruto ini abi. Kasi kita sa approach natin, no? Sa National Office, kag sa Air Force. Yung mga nakastandard sa Air Office for deployment dito sa may people for just in case sila mag-alboruto ng city or nakamayo sa dali na. Subot silingon, ma'am, may mga nakastandby kita nga mga personnel. Pero so, yes, ma'am. Yes, personnel naton. And at the same time, ang pagpanghanda naton kay ang iba naton ng mga polling precincts, Joseph, hindi magamit kaya gina-occupy subong, especially mga eskwelahan, gina-occupy subong as evacuation centers. So, sa last meeting dito sa Negros Occidental, sa Joint Security Center, na-decide na ang COMELEC is mag-put up sa mga temporary polling precincts. Malapit man mismo sa mga areas para hindi na bala ma-isturbo ang aton nga mga evacuees, mga IDPs natin sa mga eskwelahan. So, ang COMELEC na lang nag-adjust, put up sila sa mga polling precincts sa ibang areas, kag ang gina-coordinate na lang sa karon ang transportation sa aton nga mga IDPs, pakadto kag pabalik sa mga polling precincts, kag pabalik sa ilang mga evacuation centers. Okay, so what silingon, ma'am, ang mga ara sa evacuation centers, may coordination kamo no sa mga LGUs ka mga concerned agencies natin sugat dulong ining mga mga internally displaced naton nga mga kauturan. So mas maayo gid na hindi sila sang rason hindi sila kabuto. Yes, so kag actually gina-appreciate naman ang effort ng COMELEC na mag-put up man sang mga alternative evacuation, alternative precincts, no, polling precincts,
para maka-exercise na sa ilang right na makabuto kag makapili ang aton nga mga internally displaced persons kay tuod nga evacuation sila pero dako gid ang ilang voice kay sila gid ang pinaka one of the most affected sa mangin resulta sa sining pinili ay Joseph. Ano kadamo ni sa karon ma'am if may data ikaw nga ginauyatan subong ano kadamo pa IDPs ta? Ang IDPs sa subong wala sila sang changes no if give me a while no kay we pull up ta diri ang data naton sa karon may ara kita sang affected ang IDPs naton based sa Dromic sa dito sa mga 20,000 pa ang aton internally displaced in and outside evacuation centers naton. Okay, so may ara nga nagstay sa ilang mga pamilya, may ara nga ara pa bali sa ilang sa mga evacuation centers. Yes, so may ara sa mga evacuation center. This is why nga to specify natin nga may ara kita sang susunod sa evacuation centers, may ara man kita sa evacuation centers no in and outside ini kasi ano siya mo hindi ang iba actually may mga changes kita gamay sa numbers ang IDP sa ara sa evacuation center kaya ang iba because ang heat index nag-opt sila to stay with the families. Now, specifically, Joseph, may ara kita subong sa, this is for Negros Occidental lang ha, may ara kita sa 8,000 ka mga tao nga displaced. 8,000 Negros Occidental. I mean, ma'am. Yes, for Negros Occidental, so ang affected population naton is 45,000. So, hindi lang yung displaced, it also includes mga natiktahan sa Ashfall. Pero, ang ara subong sa evacuation centers, sa sulod is 5,600, ang sagwa is 8,900. 8,000 so mga... So, mas damo subong ara sa evacuation centers na nag-start sa ilang mga families. So, kung 5,600 to ang sa sulod, 8,900, mga 14,500 pa ang IDPs natin sa Negros Occidental lang. Negros Occidental lang ni wala ta pa ni ginaisip ang iya Canlaon City supposed to be isa na lang na sila kapag-isip because Negros Island region na kita. Okay. Ma'am, so ang magiging siya mga more or less 20,000 kini ara kita sang damo pagit na IDPs sa size ng Canlaon City. Okay. So mayo ma'am kiti na medyo sans ang aton nga COMELEC upod man ang OCD ati makaboto ang aton mga kauturan kiti hindi ta man ini maibitar nga hitabo ang kanlaon pero importante nga may mga contingency measures naman nga ginaobra ang aton nga RDRRMC. Yes, and at the same time ang National Task Force naton for Kanlaon na-activate na ini siya Joseph and in fact sa ako nang balik diri ni Undersecretary Ariel Nepomuceno ang aton ni Secretary Administrator sa pagplastar man no sang area 3 subong ginatanaw na ginapasubmit na ang mga LGUs naton sa mga proposed permanent evacuation centers kaya ginatunan sa karon ang posibilidad na pagpundos ang gobyerno sa mga resettlement areas ni sa aton ng mga internally displaced persons kaya especially mga nag-start pa sa mga within 4 kilometers danger zone hindi naging pagpapalikon dito sa sulod kag ginatunan man subong in kaso mag-alert level 4 ti madugay-dugay hindi ang rehabilitation natin hindi pa makabalik sa within 6 kilometer danger zone man natin ng mga pumuluyo. So ongoing subong ang pagpapangita sa mga alternative evacuation centers natin permanent relocation sites or resettlement sites ang napunduhan sa gobyerno possibly pwede nga patindugan sa housing o kung ibang pagit nga mga alternative means ng housing na patindugan sa gobyerno. Ang nasilig mo ni ma'am nung permanent housing may ano kadamo sining ano kadako nga lugar ang kinahanglan para nga matigayon nga ma relocate ining limibo ka mga kauturan ta. So padayon tayo na siya subong nga ginatunan na Joseph kaya ang process pa lang subong sa pag-identify ang aton ng mga local government units. Pero subong ma'am no ang sa estado sang Kanlaon sa pag-monitor ninyo ma'am kamusta may may nagkalma siya or masiling naton na manubong chance abi nga maglupok ini in the coming days. Actually, status quo, kita subong nga, Joseph, no? Kay although nakita natin nga nubo ang sulfur dioxide emissions natin, kag nakalaka ang gas emissions natin, nakita natin na padayon nga nagahubag ang parts ng Kanlaon. So which means, sa dry exploration sa PHIVOLCS na may
pagsupon. Kung gamay ang emisyon, may pagsupon kag may posibilidad na maglupok siya. So right now, padayon ang aton nga pagkantay kag pag-ulo aligmat sa inkaso sa iyang paglupok. Okay. Lastly, ma'am, ang imo mensahe panawagan sa publiko. So sa panaabuton nga eleksyon, no, may dito sa Monday, may sa panaabuton nga Lunes, pinatanawagan natin sa mga butante nato na uli aligmat gid kag magpaghanda kamo sa inyong pagkadto sa mga polling precincts. Sige, expect na mataas-taas ang atong heat index, mag-inom gid ng tubig, magbalon sa tubig sa mga polling precincts. Kaya kung pwede pala, para hindi na kita magdugay, magtala kamo sa listahan para madasig ang pagsulod kag pagwa. May araman sa mga available na resources online ang COMELEC, especially sa precinct finder, para hindi na kamo mabudlayan pagpangita sa inyong mga presinto. Itanawan nyo na nga daan, ninglingan nyo na nga daan kung di ng inyong nga precincts para pag-abot nyo, makabuto ka mo, kag makapuli ka mo sa gihapon. Likawan ang pagpainit, pagdalagit sa payong, kung ano man yung proteksyon para malikutong nga Lunes, Joseph. Madam, ugit ka salamat. Ma'am Tina Ilustre Mayor, ang spokesperson sa Office of Civil Defense Region 6. Madam, mga salamat, Joseph, kag maayong nga hapon sa inyo tanan. Yan mga kabiyanan, si Ma'am Tina Ilustre Mayor, ang spokesperson sa OCD Region 6. So may may development sa sining mga voting centers bala sa mga apektado ng mga lugar. So may mga eskwelahan, kung nahibaluan ninyo, mga eskwelahan sini ginagamit ng evacuation center. So ang COMELEC mismo ang nangita sang contingency plan para ngati makaboto sa gihapon ng aton nga mga kauturan. So ang mga voters ari may mga nakita kita diri nga ang iban nga mga botante hindi na magkatublag kay ginsaylo, pero ang pagbiyahe bala sa ila i-asikasuhon man ini mga kabyanan sang LGU at the same time sang RDRRMC. Muning budlay kung maglupok ini siya sa adlaw abis ang eleksyon, di mo mapaktan, hindi magka-apekto gid sang ay amo na nga ti pangamuyuon talaga hindi ani maglupok. Kasi sigurado maglupok ni damo na naman sining maapektuhan ng mga kauturan natin. Although maayo nga balita kay may evacuation center kag di ang ginalikawan gid naton nga may casualty. But yung assurance from Commission on Elections National of Negros Island Region nga ang 100,000 registered voters sa Northern Negros makaboto sa Mayo 12, even in the event of major Mount Canlaon eruption. So kay lawyer Attorney Lionel Castellano, ang whole body kag Office of Civil Defense nag-sign sa memorandum of agreement on May 1 outlining contingency measures for a possible alert level 4 scenario. Make sure ang ining mga individuals can exercise their right of suffrage and cast their votes on Monday by providing them alternative polling places. Evacuation first, elections later. Mugin din yung mga plano sa COMELEC. Mga posibilidad, pwede i-postpone ang elections within 30 days. That is the only if there is a massive eruption. Ang good news, kaya mga voters, ibiyahe ni sila sa mga substitute voting centers on election day, assuming that a major eruption would cause a massive evacuation. Sa Negros Occidental, a total of 75,771 voters ang at risk. Padayon man sila nga nag-monitor sa sitwasyon sang Canlaon. Karon low sulfur dioxide emission ini siya as reported sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Daan gid sa aton mga kauturan sa mga evacuees dira. Ating priority gid sa gobyerno, safety nila. Ito yung pagpasiguro gid sa COMELEC sa mga negrense voters
na-display sa restive Canlaon volcano at makaboto sila sa national and local elections. Ang pagpasiguro ni Chairman Garcia ang hindi nila pagpinsaron ngati hindi mo silingon nga wala sila sa ilang mga barangay, hindi na sila pwede makaboto. So matabo sini may mga substitute nga voting centers, mga alternative voting centers nga na-plastar. Kasi masiling naton mas safe pero kinanglan sila ibiyahe sini. Ariha, at least may idea ka mo bala. Ang process, gin-explain ni spokesperson Attorney John Rax Laudiang ang voting process of operations ng automated counting machine. May mga polling places, hindi sila substitute polling places. Services will be provided for the transport sa sininga mga IDPs balik sa ilang lugar. Mamuyoon ta lang hindi na mag-escalate sa level 4 para makafocus kita no sa pinilian. 56 minutos magalikat sa takna alas 2 sa hapon. Iban pagit ng mga balita patpaton nato sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Bantay. Salamatan nato mga kaupdanan sa technical side. Rochelle Jones Otahero sa studio sa transmitter. Sir John Magallanes. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Inyo na ba nga ang mga labing ihinga kasayura? Ulam, ublag, tugtog sa masunod naton nga pagkulubdanay sa Bantay Banwa. Ito